area o LPA na minomonitor ng Pag-asa naging ganap ng bagyo. Signal number 1 itinaas sa Batanes. Senator Erwin Tulfo magsasampa ng reklamo laban sa mga alegasyon ng ex-Marines. Hiling na hospital arrest ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan partially granted na ng Sandigan Bayan. Operasyon ng school services isa sa ilalim na sa regulasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. MRT-3 may libreng sakay sa June 12. Mariing itinanggi ni na Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo ang alegasyong tumanggap sila ng male-maletang pera mula sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senator Soto, hindi pa siya senador mula noong 2022 hanggang 2025 at ang mark anyang binanggit na mga nagpakilalang sundalo ay matagal nang pumanaw. Samantala, tinawag ding malaking kasinungalingan ni Senator Erwin Tulfo ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Senator Erwin, hindi niya naiintindihan kung bakit siya idinawit sa kontrobersya. Clearly, kasinungalingan. Hindi anya siya naiinis dahil gawa-gawa lamang umano ang sinasabi ng mga ito. Kahapon pinangalanan si Senator Erwin sa pagdinig na isinagawa ng Cayetano Black sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. May hamon ang Presidential Communications Office sa mga nag-aakusa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa umano siya sa mga nakatanggap ng male-maletang pera mula sa mga maanumalyang flood control project. Bunsod ito ng sinabi ng isa sa nagpakilalang ex-Marines na si Bernard Tube na kasama si dating Congressman Zaldico na nagdala umano ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Pagbibigay diin ni Yusek Castro, ipresenta ng mga nag-aakusa ang kanilang ebidensya. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Matatag ang paninindigan ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang dapat kilalaning Senate President. Ito ay sa kabila ng pagtalaga ng tinaguriang Gatchalian Block kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Kung ako na kay Senator Sherwin, I will not act as acting President because he knows it's me. The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong iimbento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Gayunpaman nanindigan si Senator Gatchalian na valid at lehitimo ang naganap na pagpapalit ng liderato bago mag-adjourn sinidye ang Senado. Giit pa ng Senador, kinikilala na ng kanilang mga counterparts sa Kamara at maging ng Malacanang ang bagong pamunuan. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Maghahain ng petisyon ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Korte Suprema upang questionin ang nangyaring quorum na 12 senador sa plenaryo ng Senado noong June 3. Ayon sa PDP, nais umano nilang itaguyod ang saloobin ng mga mamamayang Pilipino na piniling pagtibayin ang kasalukuyang saligang batas at ipagtanggol ang rule of law laban sa anilay mga bastos na senador na nais lapastanganin at yurakan ang konstitusyon. Matapos ang 2 araw na kawalan ng sesyon noong Lunes at Martes dahil sa absence ng majority senators, sorpresang natuloy ang quorum noong Miyerkules nang pumasok si Senator Cheese Escudero ng majority at magsagawa ng botohan kung saan inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at itinalagang acting Senate President kapalit ni Senator Alan Peter Cayetano. Nanindigan ang PNP Criminal Investigation and Detection Group na walang special treatment sa hindi pagsuot ng orange detainee shirt ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang mugshot. Paliwanag ng CIDG, wala silang t-shirt na kakasya sa sukat ng senador. XL, double XL, yung mga nandun sa amin. Oo. Hindi talaga magano eh. Hindi maibaba dito sa ano niya eh.
dito sa balikat niya eh. Alangan naman na ano sa leeg. Sa kabila nito, binigyan diin pa rin ng CIDG na nasunod lahat ng proseso sa pagdedetine sa senador na akusado sa kasong graft at plunder. Ayon sa Sandigan Bayan, bagamat may mga obligasyon itong tiyakin na mananagot ang mga akusado sa ilalim ng batas, kinikilala ng korte ang mga karapatan sa buhay at kalusugan. Hindi rin maaaring baliwalain na 80 anyos na si dating DPWH Bunoan at may mga health condition na iniinda. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng 5th Division ang motion ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na mailagay siya sa hospital arrest habang dinidinig pa ang kanyang kasong plunder at graft. Ayon sa motion na inihain ng kalihim, sa edad nitong 80 years old, iniinda rin ito ang stage 4 chronic renal disease, hypertension, diabetes, arthritis, sakit sa kanyang spinal cord at maging prostate cancer at nais niyang mai-admit sa medical city dahil naroroon ang kanyang sariling attending physician at specialized rin ang mga equipment. Ayon Napagkasunduan na ng 11-member House Prosecution Panel na hindi replyan ang answer ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Posibleng isumite ang manifestation kaugnay nito sa Senate Impeachment Court ng House Prosecution Panel ngayong araw ng Biyernes, June 5 o kaya ay sa Lunes, June 8. Well, our position is not to file a reply. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Depression Esther as of 11 in the morning, araw ng Biyernes. Si Bagyong Esther po ang madaling araw at huling namataan at 10 a.m. sa layong 230 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbayan, Batanes. Naglay dito ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, Tropical Depression category at kumikilos pahilagang silangan at 15 kilometers per hour. Yung direktang epekto nitong si Bagyong Esther ay nandito po sa may parting extreme northern Luzon, dito po sa may Batanes at sa halos buong Taiwan, asahan yung pabugso-bugsong hangin at minsang malalakas na mga pag-ulan. Habang base rin sa ating latest animation, kung mapapansin din po nila, may makakapal na ulap at mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Yan po ay associated naman hindi directly from Bagyong Esther kundi dahil sa southwest monsoon or hanging habagat. Actually, naghihintay tayo dito sa labas ng Korte Suprema kung saan inaabangan natin ang pagdating noong petitioner. Ihilingin ng gurong si Barry Tayam sa Korte Suprema na mamagitan sa lumalalang krisis ngayon sa liderato ng Senado. Ang petisyon ay bunsod ng matinding pagtatalo kung legal ba ang naganap na palasahan sa Senado noong June 3 kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa liderato. Nagsimula ang tensyon noong May 26, 2026 matapos ang isang walkout ng minority bloc dahil sa usapin ng iminumungkahing remote voting na sinasabing paraan para makaboto si Senador Ronald Pato de la Rosa. Noong June 3, sa presensya ng 12 senador, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, mariing tinututulan ni na Senador Alan Peter Cayetano at Senator Loren Legarda ang pagbabagong ito at iginigiit na hindi legal ang nangyari. Sa petisyon, binibigyang diin na ang kabuuang bilang ng mga active na senador ay nabawasan dahil si Senador Jingo Estrada ay nasa preventive detention at si Senador De La Rosa naman ay hindi mahagilap matapos ilabas ang warrant mula sa ICC. Ginamit na pasiya ng petitioner ang doktrina ng kasong Avellino versus Cuenco kung saan ang quorum ay kinalkula base sa mga senador na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng kapulungan. Sa kabila ng kautusan mula sa bagong liderato na work from home, muna ang mga kawani, patuloy na nagsagawa ng pagdinig si Senador Pia Cayetano kahapon ng Blue Ribbon Committee. Ang nasabing pagdinig ay binuweltahan ng bagong liderato dahil wala umanong opisyal na stenographer at sekretarya na nagdokumento sa sesyon. Hiling ni Tayam sa Korte Suprema na maglabas ng definitive ruling upang matigil ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang kampo na nag-aagawan sa kapangyarihan upang matiyak na hindi maparalisa ang serbisyo ng Senado para sa bayan.
Aga patuloy na pagtaas sa singil sa school service, lalo ngayong school year, sa gitna ng walang tigil rin na pagdalaw ng presyo ng petrolyo. Itong isa sa mga kinukonsidera ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagre-regulate ng school services. Hindi maaaring basta na lang magtaas ng singil ang mga school service. Ito ang binigyan din ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Aga pa